si VP Sara Duterte patungkol ho doon sa naging komento ho ni Pangulong BBM nga po ni Pangulong Marcos Jr. doon sa Glad I Could Help. So sinabi ho ni VP Sara Duterte dito kahapon na obviously the sarcasm was lost on him, and yun nga ho, sinasabi niya hindi daw naiintindihan ni Pangulong Marcos Jr. ang duty at obligation niya ay para sa bayan at hindi para ayusin ang mga personal na problema ng mga pamilya. Ano ho ang reaction niyo ho dito? Unang-una, sino ba ang nagpasalamat? Kanina ba galing yung issue? Hindi ba galing kay VP Sara? Tumugon tayo actually. Okay. Anong gusto niya maging tugon ng Pangulo? Sige. Unahin niya muna kasi na balangkasin kung ano yung dapat niyang gawing statement. Alright, magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Paano nga ba hinuli ni Vice President Sara sa isang trap, no? Sa isang patibong itong si Marcos Jr. At syempre, sumakay din itong si Claire Castro, no? Sa mga panguhuli ni Vice President Sara, mga kababayan po natin. Una, okay, sinabi ni Marcos Jr., we did not help the International Criminal Court in a way. Sige, maniwala tayo, sinabi mo yan eh. Pero malinaw, no, na sila yung nagpa-aresto kay President Duterte. Pinalano nila, meron silang 80 pages, no, kung paano nila arestuhin at ipadala sa dahig si President Duterte. At yan po ay kinanta mismo ng taga-ICC at sinabi na wala po silang ginawa para hulihin si President Duterte, kundi ang administrasyon lamang ni Marcos Jr. ang gumawa nito. Naging close, no, naging gumanda ang relasyon ng mga Duterte. Particularly po si Vice President Sara at si Kitty Duterte. Kaya sabi ni Vice President Sara, this is really ironic. But I have to thank Bongbong Marcos. So pinapasalamatan po ni Vice President Sara itong si Bongbong Marcos dahil gumanda umano ang relasyon nila bilang pamilya, lalong-lalo na po itong si Kitty Duterte. Ang sagot ni Marcos Jr., glad I could help. Wow, bistado ka. Sinabi mo, hindi ka nakikipag-cooperate sa ICC, pero yung pagpapakulong mo kay President Duterte, na sinasabi ni VP Sara, naging paraan, no, na naging close muli ang kanilang pamilya, naging matibay ang kanilang samahan ng kanilang pamilya. Inamin mo ngayon na nakatulong ang iyong ginawang pag-aresto, pagpaparesto, pagpapadala kay President Duterte sa dahig. Kaya naging close si Vice President Sara. At the same time, itong kanyang kapatid na si Kitty Duterte. Kaya sabi nga ni VP Sara, nawala na yung pagiging sarcasm nitong si Marcos Jr. Hindi niya na naintindihan, no, yung paraan kung paano po i-deliver ni Vice President Sara sa ibang paraan, kung ang kanyang gusto sabihin para mabisto nga itong si Marcos Jr. At ito rin ang sagot, no, ng tauhan ni Marcos Jr., mga kababayan po natin, hanapin lang muna natin, no. At sinabi nga mismo si Claire Castro, no, si VP Sara naman daw po ang unang nagsabi. Si VP Sara naman daw po. Tama nga po kung sino yung Si VP Sara naman daw po. Sino ang nagsasabi nito? Yeah, yan. Si VP Sara naman daw po yung nagsabi, no, nagpapasalamat na nakatulong si Marcos Jr. So hindi nila na-gets, mga kababayan po natin, ang paraan, no, kung paano hulihin po sila ni Vice President Sara. Kawawang Claire Castro, kawawang Bong Marcos. Bongbong, pareho po silang nahulog sa bitag ni Vice President Sara. Salamat. Kanina ba galing yung issue? Hindi ba galing kay VP Sara? Tumugon tayo actually. Okay. Anong gusto niya maging tugon ng Pangulo? Sige. Unahin niya muna kasi na balangkasin kung ano yung dapat niyang gawing statement. Okay. Para kapag siya nagbigay ng statement, hindi siya sasagutin ng ganun. Sige. Diba? Sige lang. Pinag-uusapan natin, kanino ba galing yung sarcasm? Ang Pangulo nagtatrabaho, nasa Pilipinas. VP Sara, ang Pangulo nasa Pilipinas, nagtatrabaho. Siguro para po may free time kayo at wala naman kayo sa pagbisita sa inyong ama. Mabuti siguro na panoorin niyo po. Ito'y hindi pag-uutos, ito'y suggestion. Baka sabihin na naman inuutusan natin ng Vice Presidente. Panoorin niya po lahat ang mga nagiging proyekto ng Pangulo ng ating gobyerno ngayon. Dito po,
sa estasyon na po to, sa RPTVM, sa PTV4, sa state-run mga networks natin. Marami po dyan ang mga proyekto, activities ng Pangulo na hindi Okay. niya nakikita kasi hindi po niya pinapanood. Okay? Okay. So, yan ko po mga kababayan po natin. Oh. Lumalabas talaga na hindi naintindihan ni Claire Castro yung ibig sabihin ni Vice President Sara at yung panghuhuli na ginawa ni Vice President Sara. So, sabi niya, nasa Pilipinas ang presidente nagtatrabaho lang. Yes, tama, no? Trabaho ni Marcos Jr., si Vice President Sara, si PRRD, no? Pero yung kanyang mga pangunahing problema, na ang problema ng bansa ay hindi niya tinatrabaho. Kaya sabi nga ni Bibi Sara hindi niya naintindihan ang kanyang trabaho. Totoo naman, no? Kasi mas inuuna niyang trabahuin ang kanyang kalaban, ang oposisyon, kaysa trabaho niya na gampanan bilang presidente ng bansa. Si Claire Castro, hindi niya rin na-gets ang sarcasm ni Vice President Sara. Di ba? No? Yung pagpapasalamat ni Bibi Sara, hindi niya naiintindihan. Na yun ay isang panghuhuli lamang kung ano ang isasagot ng Malacanang. At kumagat po sila, sinabi niya, at least ako nakatulong. So yun ay isang pag-amin, no, sa kanilang malaking plano na pagsuko ay President Duterte sa ICC kasabay ng pagkanta ng taga-ICC spokesperson na talagang ang gobyerno lamang ng Pilipinas ang nagpadala kay President Duterte. Kaya kung kaya nilang ipadala si President Duterte sa dahig, dapat gawa nila ng paraan na maibalik si President Duterte sa ating bansa. Dahil galit na ang mga Pilipino, no, sa kanilang ginagawa. Ginagasusan nila ng milyon-milyon or bilyon-bilyon ang pagpapadala sa dating presidente sa ICC, samantala gutom ang mga Pilipino. So, Claire Castro, Bongbong Marcos, nahulog kayo sa bitag ni Vice President Sara. Hindi nyo inintindi kung paano niya dineliver ang kanyang speech, no? Ang kanyang pagpapasalamat, no, na naging close po ang kanilang pamilya at itong si Kitty Duterte. Ibang klase talaga. Ibang level ang talino ni Vice President Sara. Mas matalino pa ata ito President Duterte. Kumbaga hybrid ito lalo na siguro si Kitty Duterte. Diba? So nabibisto, no? Nabibisto sila sa kanilang mga naging pahayag. Ang kanilang mga sagot doon na rin nahuhuli, no? At doon na rin sila nalalaglag sa totoo lang mga kabayan po natin. Kaya yung kanilang paraan na hindi nila pinaharap, no, sa committee ni Amy Marcos, ang mga cabinet secretaries, yung mga executive secretaries ni Marcos Jr., kasi sila mismo naglalaglagan at sa kanilang pagpapaliwanag, sa kanilang pagsasagot, sila nabibisto, no? Although hindi man nila aminin directly, pero yung pagsagot nila, yung pagpapaliwanag nila, doon po sila nadudulas at nabupulkar sa kanilang masamang ginawang pagplano na umabot ng 80 pages. Diba, mga kabayan? So, wala na. Hindi nila kaliber si Vice President Sara. Kaya tuloy sila nabisto. O, yun na muna yung ating update, mga kabayan po natin. Thank you and God bless po sa inyong lahat.